yung sinabi ni Jesus Christ, doon siya hindi sila pwedeng patawarin. Yung sa pagsasalita sa kanyang Beelzebub, pwede pa silang patawarin. Pero yung sinabi ni Jesus Christ sa kanila, the Word of God, yan ang blasphemy, sabi niya. Kasi nag-preach siya eh. Nag-preach si Jesus eh. No? Hindi nila tinanggap at sa halip, tinawag siyang Beelzebub. At hindi pinaniwalaan yung sinabi ni Jesus. See, sa Luke chapter 4, pagkatapos niyang magsalita, magbasa, no? Yung sinabi niya, this day, this scripture is fulfilled into your ears, sabi niya. Kasi sinasabi yung acceptable day of the Lord. No, yung captive makakalaya, yung blind makakakita, yung lumpo makakalakad. This day, this scripture is fulfilled into your ears, sabi niya. Anong ginawa kay Jesus? Pinalayas siya. Hindi siya pinaniwalaan. No? Yung binasa ngayon na yan ang hahatol sa inyo, sabi niya. That will not be forgiven, sabi niya. So si Jesus nire-rebuke niya, no? Rebuking them because they had not believed it. And, sabi niya, and yet the Jews, yung mga Pharisees, inutusan yung mga Hudyo na, sabi niya, they were commanded to seek for a sign. Hanapan ninyo siya ng sign. See? Sabi ng ating kapatid, yung super sign na nasa harap nila, hindi nila makita. Sabi niya. So dahil hindi nila nakita, they failed to recognize the super sign in front of them. No? Sabi niya, na siya na yung super sign and they failed to recognize. At yung ginagawa ni Jesus, doing exactly how He was prophesied and what He will do. Yet they did not believe Him. Yung ginawa niya, eksaktong-eksakto sa prophecy. Sabi niya, natatakpan ng kanilang mga creeds, ng tradition nila. Kaya nire-rebuke ni Jesus ang mga ito, sabi niya. No? Sabi ng ating kapatid, pero sa atin, sabi niya, kaibang-kaiba. Di ba? Sabi niya, kaibang-kaiba. For us, sabi niya, we find out with revelation. God appears in supernatural sign. Nakita natin na yung supernatural sign. Supernatural sign is Jesus Christ. Amen. Pag hindi mo pa nakita, naintindihan, hindi mo natanggap si Jesus Christ, pati yung mga ginawa niya, you did not see the super sign. So you will seek another sign. No? Jesus Christ is the supernatural sign. And Jesus Christ is accompanied, sabi niya, by divine healing. That's right. No? Kung si Jesus Christ ang nasa sa atin, which is the supernatural sign, and He is accompanied by divine healing, asan ang divine healing? If Jesus Christ is, kung tinanggap natin si Jesus Christ, where is that divine healing? Pero mamaya makikita natin kung paano ito nawala, no? Sa mga mananampalataya. Sinabi ng Panginoon na, and the sign shall follow them that believe. These are supernatural signs. Eh, kung sumusunod ito, where is that sign? Mamaya, nandito yun sa ano. In the Old Testament, sabi niya, they have two ways of knowing whether a man was right or wrong. Sa Old Testament, merong dalawang bagay na maaari mong malaman o makilala ang tao kung tama o mali. Sabi niya, first they had that law. Sabi niya, they had the 10 commandments. Kapag mali yung ginawa ng tao, ang pagbabasihan nila yung 10 commandments. Sabi niya, sabi ng isang kautos, thou shall not steal. Ang mag-a-accuse ngayon sa'yo, yung sa 10 commandments. No? Dito makikita yung tao kung tama siya o hindi. Kung ano yung ginawa niya. No?
Tapos, sabi niya, the second, if a prophet prophesies, or a dreamer dream a dream, they had another way of finding it, if it's right or wrong. Sabi niya, no matter how good it sounds, sabi niya, kahit gaano ito kagandang pakinggan, mukhang-mukhang tama, sabi niya, no matter how good it sounds, they had a way, a supernatural way to find it out. Sabi niya, God always vindicate by Himself if it is true. I-vindicate ng Diyos kung tama o hindi. They have that Urim and Tumim. Sabi niya, this is a breastplate that Aaron wore with 12 stones of the 12 tribes of Israel. Sabi niya, then, they take the prophecyr, yung nag-prophecy, they will take the prophecyr or the dreamer and tell the prophecy or a dream to the Urim and Tumim. Sasabihin ito, yung nag-prophecy, dadalhin siya, nakaharap siya sa Urim and Tumim, sasabihin niya yung pinraphecy niya. At yung kung dreamer naman, na naginip yung dreamer, no? Dadalhin yung dreamer, sasabihin niya yung dream niya, nakaharap sa Urim and Tumim. Ngayon, and if the supernatural lights, sabi niya, begin to flash, God is moving and making a conglomeration of lights like a rainbow, that it is correct. It is right. Magfa-flash ito, sabi niya, it is like a rainbow. Yung 12 stones na ito ng 12 tribes of Israel. Sabi niya, and that was God's answer. Sabi niya, it is true. But if it did not flash, they will not believe it. No matter how well it sound, it is wrong. Kahit gaano kaganda, sabi niya, kahit gaano kalaki yung church, pinakamalaki yung church sa buong mundo, pinakamaraming members sa buong mundo, sabi niya, kapag iniharap mo sa Urim and Tumim, nothing happened, that's a wrong church. Kahit gaano kaliit naman ito, kapag ito ay nag-flash, sabi niya, yung conglomeration of lights na ito, sabi niya, like a rainbow, sabi niya, it is true. Ito ang puntahan nyo, ito yung tama, sabi niya. Look at it, brothers and sisters. No? Ba't tayo nananatili sa ganito? Because we saw the light. A conglomeration of light from the Word of God, the Urim and Tumim. So no matter a minister tell us the days of miracle is past and say there is no such speaking in tongue, there is no baptism in the of the Holy Ghost, sabi niya, you take that minister in front of this Urim and Tumim, sabi niya, kung magfa-flash yung Urim and Tumim, hindi magfa-flash yung Urim and Tumim, no? And if don't flash on our Urim and Tumim, we won't believe him. And our Urim and Tumim today is the Bible. Amen. It's the Word of God. Kahit sino pang pinakamagaling, sabi niya, na magsalita, kapag hindi nagtugma sa salita ng Diyos, hindi nag-flash yung salita ng Diyos, hindi siya totoo. Sabi niya. No? Marami na nga ang bumasa sa Biblia. No? Nag-letter by letter. Talagang kung by letters, mukhang tamang-tama na talaga. But still, they are wrong. No? They don't want to accept that, but we are able ministers. Sabi, not of the letter. For the letter killeth, but the Spirit giveth life. But still, they want the letter. See? Tingnan niyo kung magpa-flash ngayon. No? Any minister, kahit gaano siya kagaling, no? Kahit gaano pa siya makapagmalaki na marami siyang alam. Sabi ng Biblia, kung sino yung nagmamalaking maraming alam, siya yung walang alam. Sabi ng Biblia, no? So, ganun lagi. It was just, sabi niya, ito pala na.
And our Urim Tumim today is the Bible. Now God gave the church power, sabi niya, which is the Holy Spirit, accompanied by the power to heal the sick. Kasi para makita natin yung greater than Jonah, greater than Solomon, we have that Holy Spirit. Sabi niya, that power. Para niya, sabi ng ating kapatid, no? Merong ibinigay na power sa church, even to heal the sick. Tandaan natin, hindi tayo yung manggagamot. Ang manggagamot ang Diyos, no? Maging si Jesus Christ, hindi niya inangkin na siya ang nagpapagaling, siya ang bumubuhay. So kung ano yung makita ko sa Ama, sabi niya, sabihin ng Ama, yun ang ginagawa ko. So ganoon, sabi ng Panginoon sa atin, and this sign shall follow to them who believe. Sabi niya. Pero bakit wala tayong masyadong makita sa mga believers? Sabi ng ating kapatid. Ito. Anong sinabi niya dito? Sabi niya, dito sa message. Sabi niya, but this power in the church, it was forgotten. It was forgotten and they don't practice it. Ito yung sinabi niya. It was forgotten kasi hindi nila pinapractice yung power. So you see, it becomes, dahil sa hindi na practice, binabasa na lang, and the sign shall follow to them who believe. Binabasa na lang, it became a theology. It becomes a theology, a man-made teaching, because they did not use it. They did not practice it. They know only by letters, by word. Alam lang, no? Alam na yung sa 1 Corinthians chapter 13 at chapter 12, no? Yung kahit alam mo ang lahat ng mystery sa Biblia, sabi. Kahit nasa iyo lahat ng faith and you can even move mountains, sabi niya. Sabi niya, without charity, it's nothing. No? So, ganoon sabi niya yung nangyari. They forgot it because they don't practice it. Sabi ng ating kapatid. So, bakit niya ipinreach ito para muling ma-remind ang mga mananampalataya na i-practice at gamitin, sabi niya. It was like the talent when he did not use it, it was taken from that man. So the same with this power, it will be taken again. Nasa sa atin ngayon yun kung gagamitin natin o hindi. So if you will not use it, walang paggamit, sabi niya, God will take it. He will take it back and He will give it to those who has. Yung meron na, doon pa ibibigay. Remember, God's Bible, sabi niya, it's the same. The Bible remains the same. So as Jesus, He is the same yesterday, today, and forever. He said, the works that I do, ye shall do also. And I am with you always, even to the end of the world. So ito yung sinabi ni Jesus Christ, no? Yung ginagawa ko, sabi niya, gagawin din ninyo. Sabi pa nga niya, higit pang mga dakilang gawa, ang gagawin ninyo kaysa sa mga ito. So he that believeth on me, sabi niya, though he were dead, sabi niya, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth on me shall never die. Sabi. Tinanong niya si Martha, believeth thou this? Sabi niya kay Martha. Martha said, yes, Lord, I believe that you are the Son of God. Maganda yung sagot ni Martha. No? Then Jesus asked Martha, where did you bury Lazarus? Tinanong niya ngayon si Martha. Kasi naniwala siya na yung patay mabubuhay. Tinanong niyo yung magagawa ng pananampalataya. See, something had to happen. When real faith is brought up with the Word of God, pag dumating yung pananampalataya na ito, sabi niya, yung
real faith, sabi niya, is brought up with the Word of God, the Word of God. Sabi niya, magaganap ito lagi sa tamang panahon. Amen. Amen. Magaganap itong lagi sa tamang panahon. Just don't mix it, doubt and traditions and creeds. Huwag mo lamang hahaluan, sabi niya. Mananatili itong pure. Kaya pala tayo ay binigyan ng ilustrasyon ng Panginoon na yung singliit ng butil ng mustasa, yung pananampalataya, unhybrid. Hindi kasi pwedeng mahaluan, mamamatay. No? So sabi niya, yung faith mo kailangan walang halo. No? Walang halo ng creeds, walang halo ng doubt, walang halo ng tradition. No? At magaganap. If you take creeds and traditions, sabi niya, you are making the commandment of God non-effect. Ginagawa mong walang epekto. Yung mga utos ng Diyos, sabi niya. Kasi pinalitan mo ng creeds, sabi niya. Then sabi niya, tayo rin, ganito rin yung ano ng prophet kaysa ganun din sa kanya. Sabi niya, I don't believe any man walking in the Spirit of God can miss the will of God. Hindi ako naniniwala na yung tao na lumalakad in the Spirit of God, sabi niya, mamimiss niya yung kalooban ng Diyos. Nasa iyo yung Spirit, yung Holy Spirit, pagkatapos na-miss mo yung gusto ng Diyos. Kapag sinabi niya, mayroon akong Holy Spirit, ganun pala yung napupuspos ng Holy Spirit, na-explain. That means, sabi niya, you miss, na-miss nila. Hindi talaga yun. Kapag nahaluan ng creeds and tradition, ginagawa mong walang epekto. No? At yung may Holy Spirit, hindi ako naniniwala na mamimiss niya yung gusto ng Diyos. Kapag na-miss ng isang tao yung gusto ng Diyos, baka nag-sidestep yung Holy Spirit, umalis muna. Baka umalis muna yung Holy Spirit kasi bakit sa halip na yung ako yung tanggapin mo, iba yung tinanggap mo eh. Kaya si Jesus sabi niya, Jesus said unto them, as it was in the days of Jonah. He referred to Jonah. Anong sinabi niya kay Jonah? A evil and adulterous generation seeketh after a sign. Sabi niya, there will be one sign given to them. Isa lang ang sign. Yung 3 days and 3 nights ni Jonah sa belly ng whale. Sabi niya, yun lang. Nasabi ng ating kapatid. Yun lamang sign ng Son of Man. Sabi niya na nandoon siya sa ilalim ng earth, sabi niya, na 3 days and 3 nights. Yun lang din ang ibibigay na sign sa kanila. Wala na. Kung wala na, hindi nila makikilala na si Jesus. Kasi si Jesus na ang nagsasalita sa harap nila. Ba't sila humihingi ng substitute? Samantalang siya yung super sign. No? We know Jonah, marami raw siya kay Jonah ang nagsabi na hindi na-misinterpret yung mga nangyari kay Jonah. Nakakala nila, suwel si Jonah o backslidden si Jonah. We know Jonah, God sent him to Nineveh, but instead of going to Nineveh, sumakay siya sa isang barko. At yung barko papunta ng Tarsis. No? Many think that the prophet backslid. But no, sabi ng prophet. No, he did not backslid. Sabi niya. He was in the will of God. Sabi niya. He was just in the will of God. Mukha lang, sabi niya, kung sa ating mga kaunawaan pantao, ang ating pagaganahin, gagamitin, sabi niya, ganun ang iisipin natin, sabi niya. Pero kung meron kang revelation, hindi ganun. He is under the will of God. Sabi niya. Nasunod lang yung will ng Diyos. Kaya si Jonah sumakay sa barko. So ngayon, nung nasa barko na siya, sabi, pumunta siya sa ilalim eh. Tapos, natulog siya. Sino panatag yung loob niya. But God sent a storm. Sabi niya.
we know a storm came and sabi niya, nung hinahanap sila, bakit parang may pinarurusahan yung Diyos, may kinagagalitan yung Diyos sa mga tripulante ng barko? Nagtatanungan na sila. No? Tapos, magsipagdasal kayo sa inyong mga Diyos. Sabi. So, meron silang kanya-kanyang Diyos. No? Magsipagdasal kayo, sabi niya. Tanungin natin kung sino yung kinagagalitan ng Diyos, bakit nagpadala siya ng bagyo? Nung nakita nila si Jonah, bakit di ka rin magdasal sa Diyos mo? So, ang ginawa, nagsapalaran sila. No? Nagsapalaran sila. Alakalain mo, kay Jonah talaga tumama. Kay Jonah talaga. O, nung sinabihan si Jonah, no? Nung sinabihan si Jonah na siya yung kinagagalitan ng Diyos, ang hiniling ni Jonah sa kanila, itapon na lang siya sa dagat. Pero tingnan ninyo ang perfect will ng Diyos. Pagtapon sa dagat kay Jonah, no? Meron nang nakahandang isang malaking balyena. Yung Diyos, nagsubo na siya ng balyena. Malaking balyena. Hindi lang basta-basta balyena kasi si Jonah nasa loob siya ng 3 days and 3 nights. See? Dapat kung kinain siya ng balyena, nag-grind na si Jonah doon sa loob ng balyena. No? Mamamatay siya. Pero sabi na nga ng ating kapatid, alam niyo si Jonah nung ilagay ng Diyos nung lamunin ng balyena si Jonah, sabi niya, may kasama na ng oxygen, sabi niya. Kasi kung walang oxygen, mamamatay si Jonah. Kasi sinamahan na ng Diyos ng oxygen, yung kailangan ni Jonah. Sabi ng ating kapatid, alam niyo kung pagka dinadramatize, masarap basahin, para kang napapatawa, no? Pero totoo, kasi gano'n yung ginawa ng Diyos, no? And God, sabi niya, He throws him out into the water, sabi niya. And God had a big whale to come up and swallowed him. So he was in the belly of that whale, sabi niya. Everywhere, sabi niya, everywhere he looked, it was a whale belly. Sabi niya, kahit saan siya tumingin, yung belly ng whale ang nakikita niya. No? Wala siyang makita ng iba, kundi yung belly ng whale. Yun lamang, nasa loob siya ng tiyan ng whale, ng balyena But you know, sabi niya, you know what he said? Sabi niya, he refused to see around, sabi niya, around it. He refused to see around it, the belly of the whale. Sabi niya, na ang lahat ng itong nakikita ko, na belly ng whale, this is all vanities. Wala lahat kabuluhan ito. Sabi niya. Like now, everywhere we look, sabi niya, it is vanities. It is creed. It is religion. It is evil. Kahit saan ka pumunta. Ngayon, para tayong nasa belly of whale. Sabi niya, kahit saan ka tumingin, wala lahat kabuluhan. Sa pagtingin ni Jonah sa loob ng belly ng whale, ang nakikita niya, puro tiyan lang ng whale. No? Ano kaya ang amoy doon? No? Nakita niyo yung, pagka binibigyan tayo ng lapu-lapu ni Brother Arvin, tapos aalisin mo, may laman ng mga isda na. Nabubulok na minsan yung isda di ba? Nalulusaw na. O gaano kaya kasarap dun sa, kung nasa loob na. Tingnan niyo pagka nasa loob lang dyan, mamamatay. No? Pero si Jonah, iba. Ngayon, kahit anong nakikita ni Jonah, meron siyang naaalala. Isang bagay, no, na napakahalaga para sa kanya. Napakahalaga para sa kanila. Jonah, sabi si Jonah ngayon, Jonah said, once more will I look to your holy temple, Lord. Nasa loob siya, pero ang sabi niya, once more will I look to your temple, to your holy temple, Lord. Sabi niya, bakit ganun yung sinabi ni Jonah? Jonah knew what they
what the temple was. Alam ni Jonah kung ano yung temple na yun. So may sinabi kasi yung Diyos na ilalagay niya yung pangalan niya doon sa temple. Naalala niya si Solomon, sabi niya. Alam niya na the temple was dedicated by Solomon. And Solomon prayed and said, God, if thy people be in trouble, sabi ni Solomon, if thy people be in trouble anywhere, kahit saan, kahit sa belly of the whale, no? And will look to this holy temple and pray, sabi niya, then hear from heaven, Lord. Sabi niya, pakinggan mo sila, sabi niya. So yun ang dedication ngayon ni Solomon doon sa temple. Alam na alam ni Jonah ngayon yung dedication na ito sa temple. Kaya gano'n siyang nanalangin, si Jonah. At si Jonah had confidence. No? Meron siyang confidence. He had that faith that God heard Solomon's prayer. So he faced where the temple is and prayed. Gano'n. Nananatili siya doon sa loob ng whale pero nagdadasal siya. And God kept Jonah alive 3 days and 3 nights in the belly of that whale. And that whale, sabi niya, yung whale na ito, alam niya kung saan niya dadalhin si Jonah. See? Who gave that intelligence to that whale? Sinong nagbigay ng karunungan dun sa balyenang ito upang si Jonah dalhin siya dun sa Nineveh? See? Sabi na natin kapatid, no? Dinala siya sa right place, right destination, sa Nineveh. And if Jonah, under those conditions, could look to a temple, kung si Jonah, doon sa condition na ito, he could look, sabi niya, to a temple made by men. No? Yung temple na ito, ginawa ng tao. Pero doon tumingin si Jonah. No? And it was prayed, sabi niya, and prayed by a man, which is Solomon. Sabi niya, how much more today, kung alam natin yung templo ng Diyos? And under this condition, look to the temple, sabi niya, to the throne, where God sits, sabi niya. And you will see Jesus. He is there in His right hand, interceding to our prayers. Makikita mo, pag walang nangyari, hindi ka siguro pinakinggan. No? Hindi nag-intercede si Jesus na, Father, yung prayer ng wife ko, yung prayer ng anak mo, yung prayer ng asawa ko. Kaya makikinig yung Ama sa fervent prayer natin. Ngayon, kung hindi pinakinggan, there's something wrong. Diba? Pag hindi pinakinggan yung prayer mo, there is still something wrong. Pero yung wrong na ito, hindi yung Diyos yung wrong. Ang may mali, tayo. Paano ba tayo nakikipag-deal sa Diyos? Para mapakilos yung Diyos. Alam natin, greater than Solomon is here. Greater than Jonah is here. And if you have the Holy Ghost, greater than Solomon is here. And if you have the Spirit of the Lord Jesus Christ, greater than Solomon is here. At kung yung greater than Solomon indwelling in us, mga kapatid, anong gagawin ng Diyos? He will answer your prayer. Sasagot siya sa ating mga panalangin. Pero bakit kung minsan parang wala? Parang hindi nangyayari, no? Sabi niya ng ating so, nag-i-intercede siya sa ating mga panalangin, sabi niya, para sumagot ang Diyos. So, ngayon, alam natin, yung Holy Spirit, kung mayroong Holy Spirit ang bawat isa sa atin, no, bawat isang Kristiyano na pinili ng Diyos, may Holy Spirit, at pag dumalangin tayo, at ang Panginoong Hesus lagi siyang nandoon na para
mag-intercede sa atin. At kung nagkamali naman tayo, ang Panginoon ay nandoon din para ihingi tayo, para patawarin tayo ng Father. Kasi nagkamali tayo eh. No? Eh kung hindi tayo hihingi ng tawad sa Kanya, no? Paano tayo mapapatawad? Paano tayo? Sabi niya, God kept Jonah alive for 3 days and 3 nights. He's alive. Alive na alive si Jonah. Alam natin, sabi ng ating kapatid. We know, and Jonah knows, sabi niya, that Ninevites, yung mga Ninevites, sabi niya, had turned away from God. No? And went to worshiping animals and idols, which is a hidden trait. Most of the Nineveh was a seashore. Halos dagat, no? Yung Nineveh. Parang sa, doon sa San Esteban, yung palibot lahat, tubig. Seashore lahat. Sabi niya. And their occupation, sabi niya, was fishing. Yan ang pinakahanap buhay nila. Fishing. No? And the God of the sea. The God of the sea for them was a whale. The God of the sea for them is a whale. The biggest species in the ocean. And that was their God. Yun ang pinaniniwalaan nilang Diyos. Yung malaking balyera, yung malaking isda sa dagat. Kasi manging isda sila. No? One day, sabi ng ating kapatid, one day, when they were all out for fishing. Kasi manging isda sila, ang hanap buhay lang nila, manging isda. No? Parang doon sa San Esteban, ang hanap buhay lang nila talaga doon, manging isda. Doon sa, nila Sister Baby. No? Mangingisda sila kasi nakapalibot lahat ito ng tubig eh. Parang isla. No? Yung mga kinatatayuan lang ng bahay, yan lamang ang lupa. At pag lumaki pa yung tubig, pati yun, lumulubog. Pati daan. So, hanap buhay ng lahat, mangingisda. So ngayon, ang pinaniniwalaan ng Diyos, yung pinakamalaking isda sa dagat. No? And, ngayon, sabi niya, the whale ran up on the seashore, put out his tongue, sabi niya. The whale put out his tongue, tapos, doon sa tongue na ito, lumakad si Jonah palabas. Palabas sa bibig ng balyena, sabi niya. At ngayon, nakita nila ngayon ito, na lumalabas si Jonah sa bibig ng balyena. No? At paglabas ni Jonah sa kanila, ano pang, wala namang kinain si Jonah. Paglabas ni Jonah, narinig nila, no? Yung narinig nila, ang sabi niya, he started shouting, sabi niya, repent in 40 days. Ito yung shout ni Jonah paglabas niya sa belly of whale, sa bibig ng balyena. Repent in 40 days. This city will be destroyed if you will not repent and follow the will of God. Sabi ni Jonah. Pinaniniwalaan nila na Diyos yun. Nilabas ng Diyos yung magsasalita sa kanila at nagsisisigaw ng magsisi sila at magbalik loob sa Diyos. No? See, sabi niya, the God of the sea delivered the prophet in the right place, right time. God knows what He is doing. Alam ng Diyos yung kanyang ginagawa. Hindi nag-backslide, hindi nag-misbehave si Jonah. So Jonah did not misbehave God. He minded God's will. And they heard Jonah, at sabi ng ating kapatid, and they put sackcloth, and they repented. At nung nag-repent sila, Jesus referred back. Ni-refer lang ng Diyos ngayon kay Jonah, no? Referred back to Jonah when these Pharisees and Sadducees scribes are asking for a sign.
Ibinalik niya sila kay Jonah, at pagkatapos, sinunod niya kay Queen Sheba. No? And he said, an evil and adulterous generation. Sabi niya, seek after a sign, and they will get it. For as Jonah was in the belly of the whale 3 days and 3 nights, so as the Son of Man be. Yun lang ang ibibigay na sign sa kanila. Wala na silang makukuha ang sign. Hindi nila makakaunawa. Sabi niya. Then the next, he referred to Solomon's time. No? Ni-refer niya uli sa Solomon's time. That was the golden age to Israel. Sabi ng ating kapatid. Yung Solomon's time. Pinakagip ng Israel si Solomon sa kanila, sa Israel. See? In the days of Solomon, sabi ng ating kapatid, alam natin, there was no war at all. Walang gera, walang labanan. No? The people were in one heart and one accord. Sabi niya, God gave Solomon a gift of discernment, and it was so powerful till every person in Israel believed it. Naniwala lahat. Takot sila kay Solomon. No, alam nila na sumasa kay Solomon ang Diyos. No? Then they built a temple. Walang problema, no? Pati yung mga magre-regalo sa kanila, kung ano yung mga gagamitin, ibinibigay lahat. Takot sila kay Solomon. Kasi alam nila na doon sa kanya yung Diyos, no? They believe the popularity of Israel strong all over the world, sabi niya. All nations fear them. God put fear to every nation. Sa lahat ng bansa, nagkaroon ng takot ngayon sa Israel dahil nandoon si Solomon. No? Tandaan natin, do you remember, sabi niya, yung mga spy, sabi niya, yung mga spy nakita si Rahab, sabi niya. Ano sabi ni Rahab sa kanila? Rahab told the spies, we fear. Natatakot sila sa Israel. We fear. Sabi niya, we have no life left in us, sabi niya, because we heard that what God did for you, what God did for you, for Israel. Alam ni Rahab kung ano yung ginagawa ng Diyos sa Israel. Kasi nandoon mula doon sa kay Solomon, no? Nandoon sa kanila yung Diyos. So sabi ng ating kapatid, God can do the same thing today. Kaya rin ng Diyos na gawin ito sa atin ngayon. But what are we trying to do? Sabi, we make our own achievement out of the will of God. Nag-a-achieve tayo na out of the will of God. Wala sa will ng Diyos, no? Why not take God's way of doing it? But the people don't have fear anymore from the wrath of God. Wala nang takot yung mga tao sa galit ng Diyos na darating. Kaya nagpapatuloy sila sa paggawa ng mali. No? What would happen today? Sabi ng ating kapatid. Anong mayayari sa atin ngayon? Sabi niya, kung every man, every woman that profess to be Christian, sabi niya, would come together and pray and accept the baptism ng Holy Ghost. Anong mayayari? Sabi niya. See, in the days of Solomon, nung nagkaroon ng one accord, one heart, takot silang lahat kay Solomon. Kung magkakaroon tayo ng lahat ng tao, lalaki, babae, bata, matanda, dalaga, binata, lahat, magkakaroon ng takot at mag-pray together and accept the Holy Spirit. Sabi niya, mananagana. Like in the days of Solomon, they all accepted it and they believed it. Just imagine, everybody is going to Israel nung time na yun, just to hear the wisdom of Solomon. Lahat, gustong pumunta, gustong marinig. They go to Solomon to see and hear the great gift given by God.
Para marinig lang nila, ano, yung mga sasabihin ni Solomon. And they found the gift. Lahat ng nakakarinig, they found the gift, it is perfect. Perfect yung gift na bigay ng Diyos kay Solomon. No? Remember, in those days, they did not have radio. They don't have television. Walang internet na ganito. No? Nothing. No things like we have today. So the only way they know the news is from lips to ears. Oh. Pagka sinabi ng isa, no, narinig ng isa, ikakalas niya ngayon yung wisdom and knowledge ni Solomon. At isa pa, sabi niya, through some caravans passing in the country. Pag napadaan sila sa Israel, narinig nila, ipapasa nila kung saan-saan. Yung wisdom ni Solomon, yung hari sa Israel, from lips to ears. No? Walang radio, walang internet, walang television. Makikinig ka ng TV Patrol. Walang ganon. No? Walang BBC, walang CNN. Wala noon. So, ganon lang na ipapasa ang balita. Everyone is saying, ang bawat isa ngayon na nakakarinig, ini-encourage yung bawat masabihan na you should go to Israel and see kung ano yung ginawa ng Diyos sa Israel at sa hari nila. Full of wisdom. So yung lahat ngayon na-encourage na sumasa kanya. You see, God put His Spirit into that man. Yung Spirit ng Diyos nandun sa taong ito. So nagkakaroon ng interest. Yung bawat makarinig, merong interest na magpunta at marinig. Yun lang iba eh. Kahit na basta nagsasabing Kristiyano eh. No? Meron akong nakita. Gusto kong makita yung Israel. Sabi niya. No? Gusto kong makita yung kung saan binautismohan si Jesus. So, yung mga tao gusto. Saan? Nabasa nila, naririnig nila sa mga preaching, no? Na doon na bautismo si Jesus Christ sa River Jordan. Gusto nilang magpunta, gusto nilang makita yung River Jordan, no? Ganun yung pagbabalita dito sa wisdom ni Solomon, no? Kumalat sa buong mundo. God put His Spirit in this man. And that man has wisdom and discernment. It is so powerful. Nothing, no one can stand before him. Kaya natatakot na, walang makakatayo sa kanya, walang makakapag sa kanya. Sabi niya, yung tao ngayon, pagka narinig, naku, walang makakatayo, walang makakalaban sa kanya, eh magsabit ka na lang sa kanya. Kasi hindi ka naman makakalaban sa kanya eh. Pag nilabanan mo siya, nasa kanya yung Diyos. Yung kalaban mo, yung Diyos. So takot sila. Mabuti pa kay Solomon. Natakot yung mga tao. Natakot yung mga nations. No, yung mga iba't ibang tao. Greater than Solomon is here, sabi niya. Higit pa kay Solomon nandito, pero hindi kinatatakutan yung nandito. Kaya nire-rebuke sila ni Jesus Christ. Higit pa kay Solomon yung nandito, sabi. Pero hindi kayo natatakot. Yung magpaparusa sa mga buhay at sa mga patay sa buong mundo, magja-judge, hindi nyo kinatatakutan. Kay Solomon, takot na takot kayo. Natakot silang lahat. So all nations feared. Sabi, they sent thousands of sheep, oxen, gold, silver, everything, just to make peace with Solomon. Para hindi lang sila girahin ni Solomon, para hindi sila labanan ni Solomon. Nakipagkaibigan sila lahat kay Solomon. Nagbibigay pa sila ng mga gift. See? But the greater than Solomon is here. They don't want to give anything. Mga naniniwala na nga kay Jesus Christ, hindi pa rin baka pa. Ayaw. No? Oh. So yung mga mananampalataya lang siguro. Tandaan natin yung pagbabalik sa Panginoon. No? Sabi nga ng Biblia, if you give him one,
He will give you 100. So you cannot outgive God. No? Kapag binigyan mo ng isang Diyos, bibigyan ka niya ng 100 times. 100 folds. Kapag binigyan ka niya ng 100 ang ibibigay, at nagbigay ka ng 2 ulit, bibigyan ka niya ng 200. Pag nagbigay ka ng 500. So, hindi ka maubusan. Parami ng parami. Oh. Pero, bakit hindi kaya ibinibigay ng Diyos yung ganun? You will use it maybe in wrong way. In a wrong way, kung gagamitin mo. Baka mamaya, Panginoon, huwag ka munang dumating. Sayang, enjoy ko muna itong maraming ito. Pati yung pagdating ng Panginoon ngayon, napipigilan. Kasi, iniisip natin huwag munang dumating ng Panginoon kasi hindi pa namin na-enjoy itong mga ito. Pero pagkahanda mong iwanan, kahit na ano pa, pwede nang kunin tong anak ko. Hindi na siya manghihinayang sa mga naipundar niya dito sa mundo. Nakapagpundar ka nga naman ng dami-dami. Tapos gusto mo, i-enjoy mo muna. Samantalang yung enjoyment doon, na hindi pumasok sa ating mga tainga, sa mga mata, hindi pa natin nakita, hindi natin kayang damahin o i-describe ng anumang word yung inihanda ng Diyos sa atin. No? Yun ang napipigilan. Paano kung payamanin tayo ng lahat ng Panginoon? Siguro, baka lahat nagdadasal na, Panginoon, bayan mo muna kaming mag-enjoy naman dito sa lahat ng ito. No? Hindi na kinatatakutan yung greater than Solomon, greater than Jonah, na nandito. Mas takot pa sila sa tao. Mas takot ka pa nga kung minsan sa boss mo siguro. No? Hindi ka na makapag-complain sa boss. Sabi niya, you are candidate to be promoted. Naku, hindi ka na makapagsalita ngayon kay boss. Boss, kailangan sabi. mahirap yung kalagayan, Pero kung ma-rapture na tayo, mga kapatid, bahala sila ngayon dito sa mundo. Sa inyo na itong mundo. No? So finally, mga kapatid, tingnan niyo, finally, the word got way into Sheba. Nakarating ngayon itong wisdom and knowledge of Solomon to Sheba. Narinig ng queen. Narinig ng queen ng Sheba yung wisdom ni Solomon. Nagkaroon siya ng, pero sa desire niya sa puso niya, pambihirang desire yung dumating sa kanya. Walang across Sahara Desert, sabi ng ating kapatid. Walang south to east, sabi niya. Basta isa lang yung gusto niya. Gusto niya pumunta sa east, kay Solomon. Gusto niya marinig yung wisdom ni Solomon. Yun lang yung desire niya. Wala na siyang iniisip na iba. Basta yun lang. Nung marinig niya ito, no? So to the queen of the south, no? Ni-refer ni Jesus Christ ngayon, yung queen ng south na ito, ng queen ng Sheba, sa mga Pharisees. Sabi ni Jesus Christ, the queen of the south shall rise up, sabi niya, in the judgment with this generation, and shall condemn it, for she came from the uttermost part of the earth to hear the wisdom of Solomon. And behold, a greater than Solomon is here. Sabi ni Jesus Christ, no? Yung greater than Solomon nandito. Yung queen ng south, ang layo. Sabi niya. Anong dumating? Ano ang dumating doon sa queen ng south? Sabi niya. She heard the word. That's right. Narinig niya yung word. Yung mga sinasabi ni Solomon. Sabi niya. Kaya tama yung Biblia. Faith cometh by hearing, and hearing the word of God. No? So everyone knows faith cometh by hearing, and hearing the word of God. And Solomon has the word of God. God put his spirit to Solomon. And the queen of the south heard it and believed it.
Narinig siya at pinaniwalaan niya. So the queen decided to see and hear Solomon's wisdom. No? Gusto niya, personal niya itong makita. Personal niya itong marinig. Mismo kay Solomon. Naniwala na siya eh. Naniwala na siya nung narinig niya. Pero gusto niya, personal niya itong ma-experience. So yung tunay na mananampalataya, hindi lang niya ibig na manatili lang siyang bumabasa. Gusto niya, personal niyang ma-experience. Yung pagkilos ng Diyos sa kanya. Para masabi mo na, ngayon, hindi ako naniniwala sa iyo na dahil narinig ko, kundi ako mismo narinig ko at na-experience ko. Matibay, yung patotoo ngayon sa iyo na narinig mo, na-experience mo. Kung wala kang na-experience, paano mong na-experience yung Holy Spirit tumating sa iyo? Hindi, basta may Holy Spirit ako. Kasi na-slain ako eh. Na-slain ka nga. No, yung slain, patay. Oh. Eh, yung Holy Spirit, tingnan niyo yung Holy Spirit, nabubuhay. Pagkatapos, mamamatay ka. So, baliktad. No matter how it sound, well, sabi niya. Kapag hindi nag-flash sa Urim Tumim, it's not true. It's wrong. Pero yun ang madaling paniwalaan ng mga tao, yung wrong. No? Madaling paniwalaan, hindi mahirap yung wrong. Kaya, yun ang gusto. So, nag-decide yung queen, no? Sabi na ating kapatid, maybe, sabi niya, kasi hindi naman siya basta-basta pupunta doon kasi meron siyang faith na iba. Sabi niya, maaaring nagpaalam muna siya nanay at tatay niya o sa priest nila. Pero tiyak na hindi papayag yung priest. Oo nga naman, hindi papayag. Magpaalam ka nga sa pare. Father, sabon na yan na ako magsisip. Sabi, ano bang nangyari sa isip mo? Sabi, bakit ka magpapalit ng relasyon? See? Hindi ka papayagan ng priest. Hindi ka papayagan, no? Yung mga magulang nga, minsan hindi pumapayag eh. Mabuti, mayroong mga magulang na kung saan napapabuti yung anak ko, doon siya, hahayaan ko siya doon. No? Eh, yung ibang magulang, hindi. No? Maaaring nagpaalam siya sa kanyang, no? Hindi siya pinayagan. Pero meron siyang pananampalataya na nandun sa puso niya. Decided siya. Walang makakapigil sa kanya. Pakikinggan niya, pupuntahan niya si Solomon. Pakikinggan niya kung ano yung ginawa ng Diyos sa kanya. No? Patutunayan niya ngayon, personally, na yung faith niya ay tama. So, merong confrontation muna siyang hinarap bago siya nakaalis. Kaya lang, walang makapigil sa kanya. See? Kapag pinili ka nga naman ng Diyos, walang makapipigil sa iyo. Kahit sino. Pagka napigilan ka, hindi ka lang pinili ng Diyos. No? If you are thirsting for God's Word, sabi niya, and there will be no fear in your faith, sabi niya, kayang-kayang makonquer ng faith mo, yung fear. Just believe God, sabi niya. And there is no evil can hold you. Just believe God. Hindi ka kayang hawakan ng devil, sabi niya. You don't think about, she did not even think about the circumstances, sabi niya. Yung pag-travel niya mula doon sa south papunta ng Israel, no? Hindi niya inisip kung ano yung magiging panganib, no? Hindi niya inisip kung queen siya. Queen ka, pagkatapos magikinig ka doon sa iba. Hindi niya inisip. She got one objective. Isa lang ang objective niya. At kung meron din tayong isang objective, to go to God. Regardless of any obstacle. At sino man ang humadlang, no? Baliwala sa iyo. Amen. Sabi, how long is her journey?
Ilan? Gaano katagal yung journey niya? Sabi niya. Alam niyo kung gaano katagal, sabi ng ating kapatid. It took 3 months, 90 days, from Sheba to Palestine, sabi niya. Crossing the Sahara Desert. Yung Sahara Desert, sabi niya, binaliwala niya. Alam niyo, yung travel niya, walang air condition yung ano niya, sabi niya. No? Walang automobile, sabi niya. No? Walang Cadillac. Nung time na yun, para sakyan niya. Nakasakay sila, sabi niya, sa mga sinasakyan nila, camel. Sabi niya. And then sabi niya, some people, sabi niya, cannot come even in the walking distance. Sabi niya, to hear the word of God. Sabi niya. Ito yung nakasulat, mga kapatid. Hindi ko... Remember, she came by camel. There is no automobiles or airplanes. Sabi niya. Kaya, no wonder, sabi ni Brother Branham, no wonder na sasabihin ni Jesus Christ sa kanila na, the Queen of Sheba will rise in the day of judgment and condemn this generation. Kaya hindi nakapagtataka, sabi niya na, ibabangon ng Diyos si Queen Sheba sa mga generation na ito, sa mga Pharisees na ito, sabi niya, at saka sa mga scribes na ito, para i-judge sila. Kasi, malayo yung pinanggalingan niya. Sabi niya, she came from the uttermost parts of the world to hear the wisdom of Solomon. But greater than Solomon is here. Sabi niya, kung siya, nakinig siya kay Solomon pa lang, sabi niya, yung higit pa kay Solomon na nandito, ayaw niyo pakinggan. Si ganun din, sabi niya, yung this generation will rise up in judgment day to judge these whole churches and this whole world. Because greater than Solomon, greater than any pastor is here. Nandito, you will rise up. Kaya nga, to him that overcometh, shall I grant to sit with me in my throne as I overcame and sat down in my Father's throne. Uupo tayo doon to judge. Na sinabi na natin sa kanila, naririnig nila, ayaw nila. Greater than Solomon is here. And today, certainly, a greater than Solomon is here. The Holy Spirit is the very God of Solomon. Yung nandun kay Solomon. And greater than Solomon is here. So the queen testified everything she heard and seen to Solomon. And from that time, she never worshipped any other God but the God of Solomon. Her heart was satisfied with the word of God na sinabi ni Solomon. Sabi niya, kung masasatisfy ka nga naman sa sinabi ng Diyos sa atin, no? Masasatisfied tayo, sasama ka pa ba? Susunod ka pa ba kahit kanino? O kaya hindi tayo makapunta kahit kanino na eh. No? Because we are satisfied with the word of God. And greater than this prophet who preached this is here. Amen. No? Naniniwala tayo sa kanya. And we believe Solomon also. No? The greater than them is here. Amen. And if God is with us, who will be against us? No? So from that time, she never worshipped another God. That's why Jesus said, she will stand. She will stand in the day of judgment and condemn this generation of Jews and Gentiles, for she came from the uttermost part of the world to hear the wisdom of Solomon. And behold, a greater than Solomon, a greater than our prophet now is here. Amen. Yung greater sa kanila. Hallelujah. No? So stand in the judgment day, rise in the judgment day, and judge this world. Judge all these churches that did not believe, because the greater than Solomon, greater than Jonah, greater than our prophet
is here. Amen. He is indwelling in us. Hallelujah. God bless you, brothers and sisters. Tayo po kayo, mga kapatid. Brother Perry, ikaw yung mag-closing prayer, brother. Praise God, samahan niyo muna ako sa pagpapasalamat sa Diyos. Praise God, salamat po, O Diyos, sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Tunay na ang maliit naming paglilingkod sa iyo, O Ama, ay ibinabalik mo ng mga pagpapalang kaunawaan, pagpapala na sa lahat ng bagay, O Ama, kalakasan, pagpapala na spiritual, pagpapalang material, pagpapalang financial. Salamat, O Diyos, na ang pangako mo ay namamalas namin, natutupad sa mga anak mo, O Ama, na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Tulungan mo kami na makamit namin ang mga pangako mong ito, O Ama. Tulungan mong may practice namin ang mga power na ibinigay mo sa church mo, O Panginoong Diyos. Huwag mong hayaan na mawalan ng halaga ang mga ito, O Ama. I-bless mo ang kawan na ito. Ikinukumit ko po sila sa iyo. Ang sabi nga ng aming Panginoong Hesus, ikaw ang nagbigay sa kanyang kamay. At wala kang iniwala isa man sa kanila, O Ama. Wala kang iniwala isa man sa amin. Kaya hindi pwedeng hawakan ng sino mang tao. Hindi pwedeng hawakan ng church. Hindi pwedeng hawakan ng pastor ang sino mang tao, O Ama, sapagkat mawawala ang mga ito kung ang tao ang hahawak. Subalit kung ikaw, ang aming Panginoong Hesus, ang siyang manghahawak sa amin, wala siyang iwawala isa man sa amin, O Ama. Ganun pong gawin mo sa amin. Tulungan mo kami na laging magkaroon ng takot, magkaroon ng banal na takot sa iyo, O Ama. Matakot kami sa pagsasalita ng mali. Matakot kami sa paggawa ng mali, O Ama, na puro salitain namin, puro gawin namin, ay puro makalulwalhati sa iyo, O Diyos. I-bless mo kami, O Ama, ang mga kapatid namin na nagsisipakinig sa internet, ang sumusubaybay sa mga mensahe sa huling panahon na ito. I-bless mo po sila. Abutin mo po silang lahat, O Ama, ang mga mahal namin sa buhay, ang mga asawa naming lahat na magkakapatid, ang aming mga magulang, ang mga kapatid namin, O Ama. Desire din po namin na sila ay makasama namin sa paglilingkod sa iyo. O Diyos, huwag mo pong pababayaan ang aming mga mahal sa buhay. I-bless mo po sila, O Diyos. Salamat po, Ama, sa paggamit mo sa iyong maliit na lingkod. Tulungan mo akong lagi, O Ama. Hindi ko po kaya. Wala akong karunungan, wala akong kaalaman, O Ama. Subalit ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng ito. Amutin mo ako. Bigyan mo po ako kahit na kaunti, O Ama, upang makapagbalita ng mabubuting balitang ito, O Ama, ng kaligtasan. Salamat po, O Diyos. Ang lahat po ng karangalan, kalwalhatian at kadakilaan, ikaw lamang po, O Ama, ang nararapat na tumanggap ng lahat ng ito. O Ama, ito po ang aming mga samo at dalangin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless you. Brothers and sisters.